Bakbakang malala ang Chapter 113 ngayon mga kaibigan dahil ipapakita dito ang laban ni Bobix versus Ikwix, Masayuki versus Jinrai, Guy versus Gobta, Geld versus Carrion, Masayuki versus Bobix, at sa huli ang laban nila Gobta versus Carrion. Kaya naman sulit talaga ang latest chapter at syempre dahil matagal na natin itong hinihintay ay hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Isang pinto ang biglang lumitaw sa gitna ng arena at maaaring ginaya ni Rimuru ang transportation door na ginamit noong sinundo siya ng Primordial Demon Green. Mula sa pinto ay nagpakita na si Rimuru sa lahat na sobrang kinahiyaw talaga ng mga manonood at doon ay sinabi ni Rimuru sa mga contestant na masasabi niya ng malakas ang bawat isa dito dahil nalagpasan daw nila ang preliminary rounds. Kung sino man daw ang mananalo sa laban ay hindi lamang daw sa Tempest ito makikilala kundi makikilala rin daw ito sa buong Western Nations. Kung si Masayuki daw ang hihiranging kampiyon sa laban ay papayag daw si Rimuru na silang dalawa ay maglaban, samantalang si Gobta naman ay namumutla at hindi raw niya maintindihan ang sinasabi ni Rimuru. Tanong ni Gobta sa kanyang sarili ay bakit raw kasama siya sa battle tournament at doon ay pinakita ang nakaraan kung saan sila Rimuru ay nagkakaroon ng pagpupulong. Sinabi ni Rimuru sa iba na maaari silang sumali sa laban at kung mananalo man daw ang isa sa kanila ay mapapabilang ito sa Big Four ng Tempest. Tanong ni Rimuru ay sasali daw ba si Hakuro sa laban? Sagot naman dito ni Hakuro ay nangako raw siya kay Momiji na ililibot niya ito sa Tempest. Pero kung pipilitin daw siya ni Rimuru ay ipapaliwanag na lamang daw niya ito kay Momiji. Pero sagot ni Rimuru ay okay lamang daw na hindi makasali si Hakuro dahil kapag hindi ito tumupad sa kanyang pangako ay maaaring hindi na ito kausapin ng kanyang anak. Nasabi ito ni Rimuru dahil binase niya ang experience ng kanyang dating boss noong tao pa lamang siya at doon ay tinanong naman niya si Geld kung makakasali ito. Sinabi ni Rimuru kay Geld na kailangan daw kasi nilang malaman kung gaano kalakas si Masayuki kung kaya't si Geld ay pumayag at sinabing i-discover niya raw ang lahat ng tungkol sa hero na ito. Nagtaas ng kamay si Rigur at sinabing maaaring may mga kalahok daw sa laban na malalakas kung kaya't hindi raw ba na mas safe kung maglalagay pa sila ng isang officer na lalahok sa battle tournament. Kung manalo man daw si Geld sa unang laban nito ay maaaring sugutan naman siya at kapag kinalaban niya si Masayuki sa finals ay maaaring maging dehado raw siya dito. Kaya tanong ni Rimuru ay dahil naisip daw ito ni Rigur ay gusto raw ba nitong sumali sa laban, subalit sagot naman ni Rigur ay gustuhin man daw niya ito ay hindi pwede dahil busy siya sa kanyang pagbabantay sa paligid. Pero pwede raw si Gobta ang sumali sa battle tournament kung kaya't doon ay sinabi ni Rimuru kay Gobta na kasama nga ito sa laban na sobrang kinarereklamo niya sa kanyang isip dahil wala daw siyang kaalam-alam sa mga oras na yun sapagkat siya ay natutulog. Biglang nagulat si Gobta dahil isang pagsabog ang naganap sapagkat ang laban ni Bobix at Ikwix ay nagsimula na rin. Binato pala ni Bobix ang kanyang palakol subalit naiwasan pala ito ni Ikwix kung kaya't si Ikwix ay dali-daling sumugod at ginamit ang kanyang special na pag-atake. Nagkasugat-sugat at nagkatapyas-tapyas ang katawan ni Bobix sa pag-ataking kanyang natanggap at doon ay sinabi ni Ikwix na siya daw ang mapapasama sa Big Four ng Tempest. Pero bigla itong nagulat sa nangyari dahil biglang tumusok sa kanya ang malaking sungay ni Bobix at doon ay ginamit ni Bobix ang kanyang kidlat upang tapusin na si Ikwix. Hindi magawang makasabay ng self-regeneration ni Ikwix sa kidlat ni Bobix at doon ay sinabi ni Bobix na nakatanggap siya ng Ultra Pass Regeneration nang mabigyan siya ng pangalan kaya naman mag-retire at mag-enjoy na lamang daw si Ikwix sa pagiging boss ng labyrinth. Nanalo si Bobix sa naging laban niya kay Ikwix at sa isip ni Rimuru ay expect na raw dapat ng mga tao ang ganitong klaseng laban sa kanyang bansa. Sumunod ay maghaharap naman si Jinrai versus Masayuki at sa isip ni Rimuru ay medyo nahuhulaan niya na ang mangyayari dito at doon ay sumuko na nga si Jinrai sa laban at hinayaang manalo si Masayuki na siyang kinatama ng hula ng ating bida. Subalit nagtataka si Rimuru kung bakit masaya pa din ang mga tao at kinicheer pa din si Masayuki sapagkat ang inaasahan niya daw ay magagalit ang mga tao sa kanilang napanood. Sa pangatlong laban ay maglalaban naman sila Gobta at Guy at doon ay sinugod ni Guy ng napakabilis si Gobta pero naiiwasan naman ito ni Gobta at nasabing napakabilis daw ng ginagawang pagkilos ng kanyang kalaban. Mayabang nasabi ni Guy na sumayaw lamang daw ng sumayaw si Gobta dahil maboboring daw ang kanilang manonood at habang umiiwas si Gobta ay nasabi niya sa kanyang isip na kapag tinamaan siya ng pag-atake ni Guy ay tiyak ang kanyang kamatayan at doon ay naisip niya na magpalaglag na lamang sa arena upang siya ay makaligtas. Nakikita raw ni Rimuru sa mukha ni Gobta na gusto nitong magpalaglag na lamang sa arena at wika naman ni Shion ay hindi niya raw gusto ang ugali ni Guy dahil ini-enjoy daw nitong paglaruan si Gobta.
Gobta. Naiisip ni Rimuru na bigyan niya ng motivation si Gobta at doon ay kinausap niya ito sa pamamagitan ng telepathy at sinabing kapag natalo daw nito ang kanyang kalaban ay bibigyan niya daw ito ng regalo. Sagot naman ni Gobta ay sobrang lakas daw ng kanyang kalaban ngunit gusto niya daw ng regalo pero wala daw bang consolation prize kapag siya ay natalo. Sagot ni Rimuru ay mas malilibang daw siya kung susubukang manalo daw ni Gobta sa laban dahil kapag nanalo daw ito ay bibigyan niya daw ito ng bagong panghuli ng isda na gusto talaga ni Gobta. Kaya naman nakapag-decide na si Gobta na gamitin ang kanyang huling alas at doon ay natawa naman si Guy dahil wag daw magtali-talinuhan ito sapagkat ang katulad daw ni Gobta ay walang pag-asang manalo sa kanya. Tanong ni Gobta kay Sokka ay pwede raw ba siyang gumamit ng summoning magic at biglang sumagot si Diablo na maaaring gumamit nito basta ang gagawa ng summoning ay ang kalahok mismo sapagkat karaniwan naman daw ay mas mahina ang sinasamon na halimaw sa mismong master nito kung kaya tinuturing daw na power ng summoner ang creature na kanyang sinasamon. Bastos na tanong ni Guy ay sino raw ba itong si Diablo at sagot naman ni Diablo ay wag daw mangamba si Guy dahil isa lamang siyang referee kung kaya't ipagpatuloy na raw nila ang laban. Naganda na si Gobta upang isamo ng kanyang lobo at nang ginawa niya ito ay biglang nagpakita ang maliit na si Ranga na sobrang kinagulat talaga ni Rimuru. Sa pag-aakalang simpleng lobo lang ang sinamo ni Gobta ay minalait lamang niya ito sapagkat hindi raw siya kayang pigilan ng isang lobo lamang pagkatapos ay sinuwag siya ni Ranga at napalipad ng malakas sa pader ng Coliseum. Naipalkat sa pader at nalaglag sa arena si Guy pagkatapos ay nawalan na ito ng malay at makikita naman natin kahit si Gobta ay nagulat sa kanyang nakita dahil hindi naman daw niya lobo ang lumabas. Wika ni Rimuru ay kung si Gobta ay nabigla mismo sa nangyari sa malamang daw ay kagagawan lamang ito ni Ranga at sinabi naman ni Diablo na tapos na raw ang laban. Dineklara ni Sokka na si Gobta ang nanalo sa laban at sa isip ni Rimuru ay hindi raw fair ang naging laban dahil malayo ang lakas na meron si Ranga kung ikukumpara sa isang regular na lobo o kay Gobta mismo. Kinausap daw ni Rimuru si Ranga na hindi ito pwedeng sumali sa laban dahil karamihan ng kalahok ay mga tao or may itsurang tao. Subalit sumali daw ito bilang isang summon creature kaya naman ituturing niya daw na si Ranga bilang ang pangatlong anti-Masayuki tool. Sumunod ay magsisimula na ang laban ni Geld at Carrion at sinabi dito ni Carrion na matagal-tagal na siyang hindi nakikipaglaban kung kaya't i-enjoy niya daw talaga ang magiging laban niya kay Geld. Inanunsyo na ni Sokka ang pagsisimula ng laban ni Geld at Carrion at doon ay hinawakan ni Carrion ang ulo ni Geld samantalang si Geld ay hinawakan naman ang braso ni Carrion. Subalit nagulat si Geld nang mahawakan ni Carrion ang kanyang braso sa kabila ng matindi niyang paghawak sa kamay nito at doon ay paikot siyang binato papalayo ng dating Demon Lord. Sinipa ni Carrion si Geld subalit nakasangga naman dito si Geld. Sabay sumuntok naman si Geld kay Carrion pero nakaiwas naman si Carrion sa kanya. Sabay biglang nagpakawala ng malakas na sipa si Carrion na kinatras ng malayo ni Geld. Natuwa sila Shion at Rimuru sa kanilang nakikitang laban at doon ay umabot na ng 30 minutes ang laban nila Geld at kahit daw gusto ni Rimurung manalo si Geld ay nakalimutan niya na ito sapagkat nakaka-amaze daw talaga ang pinapakita nila Carrion. Wika ni Carrion ay nakakabilib daw talaga na tumagal si Geld sa kanilang laban at sagot naman ni Geld ay kinagagalak niya daw na mapuri siya ni Carrion pero tanong ni Carrion ay bakit daw hindi gumagamit ng skill si Geld at sagot naman ni Geld ay hindi rin naman daw maipapakita ni Carrion ang kanyang totoong lakas sapagkat kung magpapalit daw ito ng anyo ay mababaliwala daw ang pagpapanggap nito kung kaya't nais niya daw manalo sa patas na pamamaraan. Natawa at nagustuhan naman ni Carrion ang kanyang narinig at kahit daw hindi raw niya maipakita ang totoo niyang anyo ay bibigyan niya daw si Geld ng isang seryosong skill. Tanong ni Carrion ay handa na raw ba si Geld? Sagot naman ni Geld ay oo at doon ay biglang nakalapit si Carrion sa harap ni Geld at sinuntok ng napakalakas si Geld kaya naman si Geld ay napaatras muli at sinabi ni Carrion na tinatawag niya daw ang suntok na yon na Lion Cannon Piece. Maging proud daw si Geld sapagkat bukod daw sa nanatili pa itong buhay ay nagawa din niyang manatiling nakatayo pagkatapos niyang tanggapin ang pag-ataking iyon. Wika ni Geld ay mukhang hanggang doon na lamang daw siya dahil hindi niya na kaya pang ipagpatuloy ang laban kung kaya't si Diablo ay sinenyasan si Sokka at doon ay sinabi ni Sokka na si Carrion ang nanalo sa laban. Sinabi ni Carrion na maglaban daw muli silang dalawa ni Geld sa hinaharap at sa isip ni Rimuru ay kung gagamitin daw ng dalawa ang kanilang buong lakas ay maaaring magbago daw ang resulta ng naging laban ngayon. Tuwang-tuwa naman si Shion dahil nakaka-amaze ang naging laban at tanong naman ni Zoe
Zoe ay ano raw ang kanilang gagawin ngayon dahil ngayong natalo na si Geld sa laban ay magiging kalaban daw ni Masayuki ay walang iba at doon ay pinutol na ng author ang susunod na sasabihin. Pagkatapos ng tanghalian ay magsisimula na naman ang semifinals kung saan si Masayuki at Bobix ang susunod na maglalaban. Sa isip ni Rimuru ay makikita na raw nila sa wakas ang lakas na meron si Masayuki sapagkat wala daw rason upang ma-forfeit muli ang laban dahil si Bobix daw ay hindi naman kaibigan or tagahanga ni Masayuki. Wika ni Bobix ay ikaw pala si Masayuki, ang taong gustong kalabanin si Lord Rimuru at hindi alam ilagay sa lugar ang sarili. Wika ni Masayuki ay nakakahanga daw ang naging laban ni Bobix subalit mas nakakaawa daw ito ngayon dahil kung nasa perpektong kondisyon lamang daw ang lakas ni Bobix ay kakalabanin niya rin daw ito gamit ang buo niyang lakas, ngunit si Bobix daw ay nagamit na ang karamihan ng kanyang power sa nakaraan nitong laban. Kahit na nga raw ba gumaling na ang sugat ni Bobix ay konti na lamang daw ang magicule na meron ito at tugon naman ni Bobix ay ano naman, meron pa naman akong lakas para talunin ka. Sagot naman ni Masayuki ang ibig sabihin daw niya ay kung matalo man daw niya si Bobix ay hindi naman siya makukontento sa resulta. Tanong ni Masayuki kay Bobix ay kasama daw ba nito si Equix sa pagiging boss ng labyrinth at sagot naman ni Bobix ay oo daw at kahit makasali daw siya sa Big Four ng Tempest ay hindi niya raw hahayaang solohin ni Equix ang titulo ng pagiging boss sa labyrinth. Kaya naman wika ni Masayuki ay kung ganun daw ay mas mainam daw pala kung doon sila maglaban ni Bobix dahil papasukin naman daw niya talaga ang labyrinth at sa palagay niya daw ay doon daw sila maglabang dalawa gamit ang buo nilang kapangyarihan. Sa isip ni Rimuru ay ano raw kaya ang ginagawa ni Masayuki dahil halata namang gusto lamang nitong makaiwas sa laban kung kaya't pabulong na nais niyang tanggihan ni Bobix ang alok ni Masayuki. Nagulat si Rimuru nang makita niyang tumatawa si Bobix sapagkat sinabi nito na pagkakatiwalaan niya daw si Masayuki at maghihintay daw siya sa loob ng labyrinth. Hindi raw makapaniwala si Rimuru sa sinabi ni Bobix kung kaya't ang unang laban ng semifinals ang diniklarang nanalo ay walang iba kundi si Masayuki. Patuloy ang pag-cheer ng mga tao kay Masayuki at inaamin daw ni Rimuru na hindi naman niya binigyan ng utos si Bobix na sukatin ang lakas ni Masayuki pero hindi siya makapaniwala pa rin dahil sino naman daw ang tatanggap sa ganong klaseng alok ni Masayuki. Takang-taka na si Rimuru dahil bakit daw chinicheer pa ng mga tao ang hindi paglalaban ng dalawa kung kaya't napapatanong siya kung nasisiraan na raw ba siya ng ulo. Si Gobta na lamang daw ang kanyang aasahan upang ma-reveal ang power ni Masayuki at doon ay sinabi ni Zoe na magsisimula ang pangalawang laban ng semifinals. Kung si Masayuki daw ay pasok na sa finals, ang ibig sabihin daw pala ay kailangan munang manalo ni Gobta kay Carrion upang makalaban si Masayuki na sinang-ayunan naman ni Zoe. Masaya pang kumakaway si Gobta sa mga tao at doon ay magsisimula na ang kalbaryo ng buhay ni Gobta dahil sa gagawing laban niya sa dating Demon Lord na si Carrion. So batak na batak ang chapter na ito dahil panay bakbaka ng pinakita sa atin mga kaibigan kung kaya't isang buwan na naman ang ating hihintayin sa susunod na chapter. Kaya naman huwag kalimutang mag-like, follow and subscribe para maging updated ka sa mga susunod pa nating review. See you to my next video. Goodbye!